Hey, good afternoon, everyone. Good morning, everyone. Good morning. Ilan tayo? 37 out of 49. Good morning. Are you here na? Yes, good morning. Kamusta kayo? Yes, good morning. Yes. So, let's start. We are now, ilan na tayo? 37 out of 49. At least more than 50. So, how's your preparation for your exam next week? Okay naman? Makapag-prepare na ba kayo for your exam? Anyway, so last week, no? Sorry pala last week, sobrang bagal ng internet talaga. And nagka-problem yung internet connection ko. Ewan ko ba kay Converge. Though, okay naman na. Ngayon, last week, no, we talk about the marriage. Marriage per se. Kung ano ba yung marriage, permanence niya, gaano siya kahaba, legal contract siya. So, I hope not tapos na increasing you from that. Ngayon naman, ano ba trabaho ng parents? Ano ba trabaho ng mga magulang nyo? Natin. Let me ask you first this question. What is Patria Potestas? Okay, can you please Google Patria Potestas, then write it in chat box. Sige nga. Anyone, can you please Google Patria Potestas? Power of a Father. Yes, thank you. Yes, Power of a Father. Actually, this is a Roman law na concept of absolute lifelong paternal power. And patria, yung patria mismo, ibig sabihin, father. Yes, a power of a father. So patria, it means father. Potestas is strength. Kaya di ba, potato. Di ba? Potestas. So, ibig sabihin, usually kasi, ang context natin, yung mga, all of the countries, lahat ng mga bansa, actually around the world, ito yung culture sa pagpapalaki ng family. Paglilid ng family, ng family. And dahil dito, yung tatay ang may kakayahan. Kasi yung panahon na yun, ang pagpapalaki, tatay naman kasi nagtatrabaho. They have the money, so ibig sabihin, they have the power. Pero in our context today, is meron tayong mga mababae ngayon, kumikita na din. So, especially 1940s, kumikita na ang mga babae, nagtatrabaho na. Kaya ngayon, yung Patria Potestas, medyo na-obsolete na. Pero obsolete nga ba? Diba? Do we really still practice Patria Potestas? Tingin nyo, do we still practice Patria Potestas right now? Does the father still have the absolute power when it comes to managing their family? Siyempre hindi, di ba? Ngayon, hindi na. Kasi according sa law natin, sige, pakibasa nga, let me do the randomizer. Hi, Sofia Otila. Hello po. Pwede mo ibasa Article, yung Koday. Yes, thank you. okay. Pursuant to the natural right and duty of parents over the person and property of their unemancipated children,
Parental authority and responsibility shall include the caring for and rearing them for civic consciousness and efficiency and the development of their moral, mental, and physical character and well-being. Thank you. So, first word muna tayo. Ano yung sabihin ng emancipated children? What does that mean? Yeah, can you please Google what is emancipated meaning? Ano yung sabihin ng unemancipated? Then write it in chat box. A minor who is not legally dependent to children from their parents, free from authority, minors of so free from legal, social, and political restriction, and emancipated. Pero pag sinabing unemancipated, ibig sabihin minor, or yes, typically under 18. Ibig sabihin, 17 and below, unemancipated. Pag sabi mo emancipated, hindi ka na minor, major ka na. Then ano ka na, legal age ka na kasi legal age din sa Philippines is 18 and above. Pero ano yung 21? Sa lalaki no? Pero, ibig sabihin, yung mga bata, 17 and below, ay pursuant to natural right and duty of parents. So, trabaho, obligasyon pa rin ito ng mga magulang. Duty of parents over the person, the property of their unemancipated children. So, ibig sabihin, hanggat hindi ka pa 18, pasok ka pa sa obligasyon ng mga magulang. Or, hanggang sa asa poder ka pa niya. So, hanggang sa poder ka niya, asa under ka pa rin niya, meron pa rin siyang natural right and duty. Especially dito is yung pagmamayari. Halimbawa, dahil ikaw lang yung naging artista ka, trabaho ng magulang na i-manage yon. Hindi ka pa pwede kasi nga minor ka pa. Ganun din sa responsibility and respect. Kaya sabi din dito, the authority and shall include caring and rearing of them civic consciousness. Caring and rearing. And of course, trabaho din ng magulang na yung development and mental well-being ng bata. Mental being and physical character and well-being. So ano yung sabihin nun? Sige, can you please, what do you think is the meaning of this? Viray. Miss Viray, Elich. Hello po. Hi. Sir, sorry, pwede po pa-repeat ng question? Ano yung sabihin, ano kayo, para sa'yo, ano yung sabihin ng development of their moral, mental, and physical character and well-being? Okay lang po, i-chat ko na lang. Okay, sige.
Okay, while waiting for Miss Viray, let's choose the next. Ayan, ay nawala si Cabrilas. Ayan, si Alisa Dignos. Alisa, Hello po. hi. What do you think is the meaning of development of the moral, mental, and physical character and well-being? For me po, ito po yung responsibility ng parents na turuan yung mga anak nila kung ano po ba yung mga tamang asal po or yung moral po is yung sa tingin nila paano nila ituturo sa anak nila yung tama at mali. While sa physical character naman po is yung kung paano po sila makikipagsalamuha sa ibang bata po or tao. For me po, um, parents po yung may responsibility dito na palakihin po yung anak nila at turuan po nila habang minor pa lamang para po alam na nila yung nararapat nilang gawin kapag lumaki na po sila. Yes, thank you. So, ibig sabihin dito, no, moral, tama ang sinabi. Ito, may sinabi ng si Viray. Ito po, the parental authority po is not just about having control, but about guiding individuals toward development of their moral values. Sorry, Mary. Anong nangyari? Anyways, moral values, mental growth, and physical health, and their overall well-being. Thank you, Vira, you know. Thank you rin, Dignos. Totoo yung sinabi nila na trabaho ng magulang na ituro ito, yung moral values, yung tama at mali. Ano ba ang tama? Ano ba yung mali? So kung bully yung anak nila, dapat ba nilang konsintihin pa ang pagbubuli ng anak nila? Trabaho ng magulang na itama sila. Trabaho rin ng magulang na ituro yung, halimbawa sa mental, ABCD, reading and writing. Actually, trabaho ito ng mga magulang. Hindi ito trabaho ng mga teachers. Kasi ang trabaho ng teachers is enhance yung natutunan nila sa bahay. So, ibig sabihin, kung magkakaanak kayo, trabaho nyo ituro ang ABCD at saka numerical sa mga bata. Kasi yun yung nakalagay dito. Which is very true naman. Moral. Kasi kung sabi nga is, the word is, ang mga bata is tarabulasa. Tama ba word ko? Tarabulasa. Tarabulasa. It means, let me write it down, tarabulasa. Tarabulasa, sabi sabihin, parang siyang sponge, na kung ano natutunan niya, yun yung mga gagawin niya. Kasi wala pa naman alam yung mga bata eh. Kaya, importante sa mga bata na matutunan niya from their parents. Kaya yung ABCD, magagaling dapat niya sa parents. Physical character, magiging malinis ba siya paglaki, yung discipline niya paglinis, pagiging malinis. Tuturo ng ng magulang yan. Yung well-being niya, paano na-develop? Consistent ba siya? How sensitive is he or she? So, kailangan ng gagagaling ito sa mga magulang. Gets? In Article 210, it says, Article 211, Wilma, can you please read Article 211? Rinig po ba? Wilma, yes.
Hello po. Article 211, the father and the mother shall jointly exercise parental authority over the persons of their common children. In case of disagreement, the father's decision shall prevail Okay, thank unless you. Okay, hanggang doon lang tayo sa respect article and ito. reverence. Ay, okay po sir, sorry. Sige. Thank you. Thank you po. Okay, the father and mother shall jointly. So, ibig sabihin, hindi na pwedeng patria potestas. Ngayon, sabi dito, the father and the mother. Ang may authority, may parental authority. So, sino sasabi dito? Itong si unemancipated children. So, ibig sabihin, lahat ng pagtuturo, lahat ng disiplina, manggagaling dapat sa father and mother, sa magulang. Pero paano ito? Anong sabihin nito? In case of disagreement, the father's decision shall prevail unless there is a judicial order to the contrary. What can you say about this? Are you pro for this or not? Sige, let's see. Ayan. Hi, Sophia. Sophia Hello. Otila. Hi. Yes, what can you think? Sabi ano to, in case of disagreement, the father's decision shall prevail. What do you think about this? For me po kasi parang it will depend to the child kung ano yung magiging decision niya. Kahit na siguro sa, even if the child is minor, parang I think mas better if to know kung ano yung decision ng child rather than the father or yung parents. Parang ganun, yun po. Okay, thank you. How about the others? Ayan. Hi, Leyes, Angela. Hello po, sir. Are you Audible pro? po. Hi. Yeah, are you pro with this phrase? Do you agree I with this think phrase? depende po siya sa anak po. Dahil kahit minor pa rin sila, may sarili pa rin po silang desisyon. Yun po. Mm. Okay, sige. Thank you. Eto, may parang tao lang. Binluan. Hi, John Mark. John Mark Binluan. Mr. Binluan, are you there? AFK? Binluan. AFK. So, absent si Binluan. Sige, chat mo na lang dito, Mark. Ulit ko lang. Ayan. Palima Amberley. Ang cute naman ng name niya. Amberley. Hi, Amber. Amberley, are you there? Absent si Palma. FK. So, ayan. Leona Jane Tamor. Hi. Dinig po ako, sir. Yep. Para sa akin po, agree po ako. Since yung decision po nung father yung masusunod, unless na lang po may court order po on something different po. Yes, thank you.
siya agree, no? Kasi, problema kasi dito, kailangan tiebreaker kung halimbawa, yes and no. Kailangan someone who will be tiebreaker. And that's yun yung trabaho ng tatay. Kasi, in the first place, trabaho ng tatay, di naman na-obsolete yung patria potestas, kundi it's still in practice, pero hindi na siya absolute. Pero siya pa rin ang last say kasi trabaho ng lalaki is i-lead yung buong family. Yun kasi yung perspective dito. Whether mas malaki ang sahod ng babae, it's not the point. Trabaho ng lalaki na i-lead yung family. That's why, mag-submit yung babae. Kailangan nila mag-submit. Dito papapasok yung in case of disagreement, the father's decision shall prevail. Kasi trabaho ng lalaki to lead. Trabaho ng lalaki to provide. Maraming trabaho ng lalaki. Gets? So, hindi siya, yes, it's kinda discriminatory, pero there's no such thing as gender equality kasi dito eh. Hindi dito yung usapan ng gender equality, kundi who will be leading. And trabaho ng lalaki to lead. And kung magbali yung desisyon, sisihan na, di ba? Trabaho ng lalaki, may bigat yung trabaho ng lalaki sa family. Kaya girls, huwag kayo mag-asawa ng lalaki na hindi kaya mag-lead. Ayan. Kaya naman, sabi dito, next, De La Cruz, Ira, can you please read this one? Children shall always. Hello po. Audible po ba? Yeah. Children shall always observe, respect, and reverence towards their parents and are obligate to obey them as long as the children are under parental authority. Yes, thank you. So, mga anak, kayo, 22 na kayo, di ba? 21? 20 or 21. So, as long as nasa loob pa kayo ng mga magulang nyo, sabi ito, under parental authority, ayan, nag-message na siya, no? Ayan, sabi ni Mark, ayon po ako sa parehong gumagabay ang magulang, pero mas mabuti kung desisyon ay pantay, nakabase or sa kabutihan ng kapakanan ng anak, hindi lang sa ama. So, hindi siya agree dito. Thank you, Mark. Trabaho ng magulang ng anak, according sa law, is to respect and reverence towards the parents. May obligasyon ng bata to obey them as long their children are under the parental authority. So, trabaho nyo mag-obey. Trabaho nyo na is a duty. You're obliged. This is not about your rights, but it's about responsibility. Your responsibility or the responsibility of anak is to respect and reverence. Di lang basta respect, may reverence. Yung reverence, medyo may sabihin, may fear to eh. Towards their parents and obliged to obey as long as the children are under parental authority. So hanggat asa poder kayo ng mga magulang nyo, whether you like it or not, you need to obey. I remember yung issue ngayon no, with Easy and Alvin. Are you familiar with that issue? Easy and Alvin. Yung Easy of Sex Bomb and Alvin of Starstruck. Transgender kasi anak nila. And dahil transgender anak nila, ayaw ng mga magulang. Sabi ko ako naman, ang point of view ko, kung asa poder pa siya ng mga magulang niya, obligado siyang sumunod sa gusto ng mga magulang niya. Kasi sila pa rin nagpapakain, sila pa rin nagbibigay ng guidance sa kanila. Pero kung hindi naman na at umalis naman na sa kanya,
Wala na silang magagawa. Pero of course, yung external support, tama na. For example, sigarilyo, gusto mo or vape, gusto niyo mag-vape. Pero the more na, pag ayaw naman magulang mag-vape kayo, sunod kayo. Unless, alis kayo sa bahay. Yun lang naman yun eh. Kaya malaki yung trabaho ng responsibilidad ng mga magulang. Kasi, kailangan niya magawa ito. Development of their moral, mental, and physical well-being. Kaya tama mo sinasabi ni Maslow na kailangan ibigay ito ng mga magulang sa mga anak nila. Physiological needs, lahat ng pangangailangan. Shelter, basic needs to physiological needs Shelter, food, clothing, study. Safety and security, kailangan safe sila. Love and belonging, kailangan maramdaman nila. Self-esteem and self-actualization. Ito rin yung well-being. How about sa Bible? Sa Bible, sabi niya, illegal conflict involving a child, Philippine court always follow the best interest of the child. The child welfare is the supreme consideration. So, di pwede ma-abuse sila. Sabi sa Bible, teach children in the way that fits their needs. And even when they're old, they will not leave the right path. So, ibig sabihin, babalik tayo sa Maslow. Babalik din tayo sa law na kailangan maayos yung training. Actually, ginamit nga dito sa ibang version is train your children. So, mayroong ginawa, yung mga mayayaman, ang ginagawa nila, halimbawa, para matuto yung mga anak nila magmamana sa business sila, bata pa lang, tinuruan sila magpiano. Kasi pag nagpipiano sila, natututo sila ng patterns. Pag natuto sila ng pattern, alam nila yung paano babasahin yung paglaki nila. Tuturuan sila mag-tennis. Kasi gusto nila maging competitive yung anak nila. Kaya para paglaki nila, competitive yung anak nila. Diba? So train your children the way that fits their needs. Kasi paglaki nila, alis na sila sa'yo. And they will not leave the right path. Kaya father, do not provoke your children. I really like the word exasperate. Ibig sabihin, huwag yung abusuhin yung anak nyo, na to the point na magagalit yung anak nyo dahil sa ginawa nyo. I remember, may mga magulang kasi na hindi man silang physical abuse, pero emotional abuse. Inaabuso sila sa emotionally. So, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So, trabaho ng mga magulang to give the discipline and instruction kung paano sila magiging tatanda. Di ba? Kaya mahirap maging magulang. Kagastos ka na, magdidisiplinahin mo pa, tuturuan mo pa. Di ba? So let us be thankful to our parents. Buti nga rin sa Philippines, no? Hanggang di ka pag-graduate, pag sa America, di ba, sa mga western countries, pag din 18, bahala ka sa buhay mo. Alis ka na sa bahay. Pero sa Philippines, hanggang di ka ganun mag-graduate, minsan nga, may asawa at anak na, sa bahay pa. So let us train when we have our children, do not exasperate them, do not provoke them in anger. Train them, discipline them, and instruct them. Actually, dito is instruction of the Lord.
So, it's our duty. Duty ng mga magulang yan. Kaya mga anak, pagka-anak pa kayo, pabalik tayo, your duty is to respect and reverence. To revere. Actually, to revere. So, bilang anak, respect and revere. Huwag nating kontrahin yung mga magulang natin. Questions? I'll take that as none. Okay, for your prelim exam. For our prelim next week is your prelim, di ba? Ako, magpapaprelim ako ng March 5. Pero gusto niyo mag-prelim? O iba 100 ko na yung prelim? Or I'll make it like this. I will make you choose. A, mag-prelim, bonus, o bibigyan ko ng bonus ng exam. Mag-prelim, pero 100 na sa midterm exam. Or B, mag-exam sa midterm, pero 100 na sa prelim. C, walang exemption. Ang gusto niyo dyan? Let's make a poll. A, B, and C. Okay. Please vote. Okay. Mas madami si A. PR 37. Hindi, Alisa. Sa lesson plan ko is magkakaroon na kayo ng movie reaction paper. Actually, either sa prelim or sa midterm siya. It's a reaction paper. Okay, majority A. So mag-exam kayo ng prelim. 100 na sa midterm. Okay, exam sa prelim. Okay, thank you everyone for your voting. Majority wins. 30 versus 4. So I'll be posting your exam. Gusto niyo i-post ko na exam? Or kasi plan ko sa 5 tayo mag-exam. So we will not be having classes, pero you will be taking your exam. Or gusto niyo ipopost ko na exam, kahit di tayo mag-meet ng 5, March 5. Mag-meet na tayo 12. Popost ko na ba yung exam niyo or not yet? It will be due on March 12, definitely. March 12. Post ko na siya or not yet?
Walang sagot? Propose ko na ba exam nyo? Okay. Thank you, Alisa. Propose ko na lang yung exam nyo on 26 or 5. Sige, I'll be posting your quiz na rin later. Thank you, everyone. God bless you all. Are all dismissed.